ilang kaanak ng mga biktima ng drug war na hindi na makakalabas ng kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natatakot daw kasi sila, lalo't hinaharas na rin sila ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sariwa pa rin sa alaala ni Jessica hindi niya tunay na pangalan kung paano pinaslang ang kanyang asawa noong kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taong 2017 nang pagbintangang gumagamit ng droga ang mister niya at mapatay sa loob mismo ng bahay nila sa Bagong Silang, Caloocan. Yung isang pulis naman po, sinabi po dun sa mga anak ko na sana pinatakas nyo na lang yung tatay nyo kasi yun ang utos ni Duterte na patayin ang mga adik o nagtutulak. Yung sabi na nanlaban, yun hindi naman po totoo na nanlaban. Kabilang si Jessica sa mga unang naghain ng reklamo sa International Criminal Court para papanagutin sa Crimes Against Humanity si dating Pangulong Duterte. Kaya ngayong nakapiit na si Duterte, pakiramdam nila gumugulong na ang hustisya. Masaya ako pero hindi pa talaga lubusan masaya kasi hindi pa naman po siya nahatulan ng ICC. Sa September 23 pa ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa ICC pero nananawagan na ang pamilya ng ilang biktima ng drug war na hindi na sana siya makalabas ng kulungan. Lalo't ngayon pa lang, hinaharas na raw sila ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ngayon nga, nandun pa siya, takot na kami. How much more kung nandito siya? Paano pa kung nandito siya na mayroon silang, kumbaga, power na nandyan si Duterte? Siyempre, malakas ang loob nila. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, matagal na nilang alam na may investigasyong ginagawa ang ICC. Pero iginiit niyang wala raw kakayahan ng dating Pangulo na mag-tamper ng ebidensya. Their fears are unfounded and hindi ganyan ang tatay ko. Kung ano man yung kailangan niya sasagutin niya yan. Ipinagtataka rin ni VP Sara kung bakit 43 cases lang ang pinagbasehan ng ICC sa pag-issue ng warrant of arrest. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. And they cannot even come up with 100 names. Paliwanag naman ng ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, hindi kailangang isama sa kaso ang lahat ng namatay sa drug war. Kailangan lang daw kasing mapatunayan sa korte na sistematiko at laganap ang patayan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Individual murders na nangyari dito sa atin, no? Prosecution ito nung pagplano, yung ginawang polisiya na gamitin ang pagpatay bilang solusyon sa ating drug problem, no? So kumbaga, this is a prosecution of the masterminds. Sa Senate hearing naman kahapon, kinwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit sa matagal na panahon walang nagsampa ng reklamo laban sa dating Pangulo. Paliwanag naman ng Department of Justice, naging problema noon ang sapat na ebidensya dahil 95% daw ng mga questionableng kaso ng patayan noon walang police record. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.